Grade 2 Filipino Term Examination. Palabitkasan at pagkaaral ng salita. Number 1. Alin ang sight word na kabilang sa Filipino? A. Mesa, B. Lapis, C. Hindi, D. Halaman. Ang tamang sagot ay letter C. Hindi. Number 2. Alin ang sight word na ginagamit upang tukuyin ang sarili? A. Ako, B. Bahay, C. Lapis, D. Halaman. Ang tamang sagot ay letter A. Ako. Number 3. Alin ang sight word ang bubuot sa pangungusap? Blank ay masipag. A. Bola, B. Siya, C. Lapis, D. Halaman. Ang tamang sagot ay letter B. Siya ay masipag. Number 4. Alin ang pangungusap na gumagamit ng masto ng sight word na at? A. At, B. Ako at, C. Si Ana ay at, D. Si Ana at si Ben ay magkapatid. Ang tamang sagot ay letter D. Si Ana at si Ben ay magkapatid. Paglinang ng talasalitaan. Number 5. Alin ang salitang madalas gamitin kapag pinag-uusapan ang pamilya? A. Bola, B. Nanay, C. Lapis, D. Halaman. Ang tamang sagot ay letter B. Nanay. Number 6. Alin ang salitang may tiyak na tuon sa GMRC? A. Galang, B. Laruan, C. Palengke, D. Paaralan. Ang tamang sagot ay letter A. Galang. Number 7. Aling salita ang bubuo sa pangungusap? Blank ay sabay-sabay na nag-aalmusal. A. Ako, B. Siya, C. Kami, D. Halaman. Ang tamang sagot ay letter C. Kami. Kami ay sabay-sabay na nag-aalmusal. Number 8. Kinakikita ni Ana ang blank sa matatanda sa pagsasabi ng po at popo. A. Saya, B. Gutom, C. Laruan, D. Paggalang. Ang tamang sagot ay letter D. Paggalang. Ipinakikita ni Ana ang paggalang sa matatanda sa pagsasabi ng po at popo. Number 9. Sa blank, namumuno ang punong barangay. A. Zoo, D. Parke, C. Barangay, D. Palaruan. Ang tamang sagot ay letter C. Barangay. Sa barangay namumuno ang punong barangay. Number 10. Alin ang pinakamahusay na tuntunin sa pagsulat ng kabit-kabit? A. Bilisan, B. Diinan ng lapis, C. Paglayuin ng lahat ng letra, D. Pagdugtungin ng maayos sa mga letra at panatilihin ang tamang pagitan. Ang tamang sagot ay letter D. Pagdugtungin ng maayos sa mga letra at panatilihin ang tamang pagitan. Gramatika. Number 11. Alin ang isang buong pangungusap? A. Sa parke, B. Si Ana ay nagpasa, C. Ang masayang bata sa silid, D. Sa malaking bahay ng aming lola. Ang tamang sagot ay letter B. Si Ana ay nagpasa. Number 12. Alin ang D. Pangungusap? A. Ang bata, D. Masaya si Ben, C. Nagluto si nanay, D. Naglinis kami ng bahay. Ang tamang sagot ay letter A. Ang bata. Number 13. Alin ang payak na pangungusap na patanong? A. Masaya ako, B. Saan ka pupunta, C. Si Ana ay nag-aaral, D. Nagluto si tatay ng hapunan. Ang tamang sagot ay letter D. Saan ka pupunta? Number 14. Alin ang payak na pangungusap na paturol o pasalaysay? A. Saan? B. Kumusta? C. Ano ang dala mo? D. Kami ay nakatira sa Maynila. Ang tamang sagot ay letter D.
Kami ay nakatira sa Maynila. Number 15. Alin ang mustong pagkakasulat ng pangungusap na patural? Is it letter A, letter B, letter C, or letter D? Ang tamang sagot ay letter B. Big letter yung ako, yung first letter niya, and then may period sa dulo. Number 16. Alin ang mustong pagkakasulat ng pangungusap na patanong? Is it letter A, letter B, letter C, or letter D? Ang tamang sagot ay letter A. Saan ka pupunta? Big letter yung first letter and then may question mark or tandang pananong sa dulo ng pangungusap. Number 17. Alin ang angkop na nagpapakilala sa sarili? A. Ako. B. Kumusta ka? C. Ako po si Lino. D. Magandang umaga sa inyong lahat. Ang tamang sagot ay letter C. Ako po si Lino. Number 18. Paano dapat sabihin ang kumusta po kayo sa isang nakatatanda? A. Mahinahon at magalang. B. Malakas at may paninukso. C. Mabilis at hindi nauunawaan. D. Pasigaw at may kasamang pangungutya. Ang tamang sagot ay letter A. Mahinahon at magalang. Pag-unawa at pagsusuri ng teksto, basahin ng kwento, ang nawawalang payong. Isang maulang umaga, pumunta si Lyra sa bahay ng kanyang lola. Pagdating niya sa bakuran, napansin niyang nawawala ang payong ni Lola. Hinanap niya ito sa silid at kusina. Ngunit wala. Naalala ni Lyra na ginamit ni Ben ang payong nang pumunta sa tindahan. Pagad niyang tinanong si Ben. Kinuha ni Ben ang payong na naiwan niya sa may pintuan at ibinalik kay Lola. Nagpasalamat si Lola kay Lyra dahil hindi siya sumuko sa paghahanap. Number 19. Saan naganap ang kwento? A. Sa zoo. B. Sa bahay ni Lola. C. Sa parke ng barangay. D. Sa malaking paaralan sa lungsod. Ang tamang sagot ay letter B. Sa bahay ni Lola. Number 20. Ano ang suliranin sa kwento? A. Umulan. B. Dumating si Lyra. C. Nawala ang payong ni Lola. D. Hindi nakapunta si Ben sa malayong tindahan. Ang tamang sagot ay letter C. Nawala ang payong ni Lola. Number 21. Sino ang gumamit ng payong bago ito nawala? A. Lyra. B. Lola. C. Ang tindera. D. Ang batang si Ben. Ang tamang sagot ay letter D. Ang batang si Ben. Number 22. Bakit nawala ang payong? A. Lumipad ito. B. Naiwan ito ni Ben sa may pintuan. C. Itinago ito ni Lyra sa loob ng silid. D. Kinuha ito ng isang hindi kilalang mamimili. Ang tamang sagot ay letter B. Naiwan ito ni Ben sa may pintuan. Number 23. Ano ang ginawa ni Lyra matapos niyang maalalang ginamit ni Ben ang payong? A. Umiyak. B. Natulog. C. Umalis sa bahay. D. Agad niyang tinanong si Ben tungkol sa payong. Ang tamang sagot ay letter D. Agad niyang tinanong si Ben tungkol sa payong. Number 24. Ano ang naging solusyon sa suliranin? A. Ibinalik ni Ben ang payong. B. Bumili si Lyra ng bagong laruan. C. Nagpunta si Lola sa malayong paaralan. D. Hinayaan nilang manatiling nawawala ang payong. Ang tamang sagot ay letter A. Ibinalik ni Ben ang payong. Number 25. Alin ang pinakamahusay na naglalarawan kay Lyra? A. Galit. B. Makulit. C. Makakalimutin. D. Matyaga at matulungin. Ang tamang sagot ay letter D. Matiyaga at matulungin.
Number 26. Alin ang pinakamainam na reaksyon sa ginawa ni Lyra? A. Ayos. B. Mabuti. C. Tama ang ginawa ni Lyra dahil tumulong siya. D. Hindi mahalaga ang ginawa niya dahil payam lamang iyon. Ang tamang sagot ay letter C. Tama ang ginawa ni Lyra dahil tumulong siya. Pagbuo ng teksto. Number 27. Alin ang payak na pangungusap na nagpapahayag ng reaksyon sa tauhan? A. Si Lyra. B. Sa bahay. C. Ang payong ni Lola. D. Mabait si Lyra dahil tinulungan niya si Lola. Ang tamang sagot ay letter D. Mabait si Lyra dahil tinulungan niya si Lola. Number 28. Alin ang payak na pangungusap na nagpapahayag ng reaksyon sa tagpuan? A. Bahay. B. Umuulan. C. Maaliwalas at ligtas ang bahay ni Lola. D. May pintuan, silid, kusina at makuran ang bahay. Ang tamang sagot ay letter C. Maaliwalas at ligtas ang bahay ni Lola. Number 29. Alin ang pinakamahusay na pangungusap na maaaring isulat tungkol kay Lyra? A. Matyaga si Lyra. B. Si Lyra sa bahay ni Lola. C. Ang payong na nasa may pintuan. D. Dahil hinanap niya ang nawawalang gamit ni Lola. Ang tamang sagot kay letter A. Matyaga si Lyra. For the last number 30, alin ang pinakamahusay na pares na reaksyon sa tauhan at tagpuan? A. Mabait si Lyra. B. Tahimik ang bahay ni Lola. C. Mabait si Lyra at ligtas ang bahay ni Lola. D. Hindi tumulong si Lyra at nakatatakot ang bahay ni Lola. Ang tamang sagot ay letter C. Mabait si Lyra at ligtas ang bahay ni Lola.